Hi, welcome to my YouTube channel. This is CryptoCham Trader. So, ito yung weekly bias natin kay BTC, which is supposed to be dapat Monday, pero medyo busy this weekend, kaya May 28 na ako nakapag-bias. Okay? So, in return, para hindi masyadong boring yung bias natin kay BTC, at the end of this video, bibigyan natin to ng specific signal. Okay? Para every week, meron tayong bias kay BTC, number 1, may signal, number 2, and number 3, may trade review tayo kung ano yung nangyari sa signal natin for the past week. Okay? So, ito yung first signal natin. Dapat ano pa to? June. Pero, ilagay na natin ng May. Okay? So, kukuha tayo ng signal dito, kahit mga 2 to 3 signal sa BTC. Tapos, ililimit lang natin. So, bago tayo mag-analysis kay BTC, recap muna tayo ng week 19. Okay? So, ito yon. Ito yung week 19 kay BTC. So, still bullish but be careful for unexpected pullback as BTC movement requires it. So, since 84 tas 94K tas dito, nagre-require na talaga si BTC ng pullback. So, dun kayo maging careful. So, yan, nag-bullish na si BTC. Nangyari na yung number 3, waiting for major pump breakout. Minor entry in micro time frame, 1 or below. I hope nakapasok kayo dyan. Pump papunta sa all-time high. Number 2, higher time frame sell zone approaching. Premium entry zone to. So, ito yung nangyari ngayon. Sinip niya lang yung all-time high ni BTC tapos nagre-react ngayon si market below. It means nagta-trade siya sa baba. This is the last sell zone available in the market. We have no confluence in the previous market data, so be very careful when clearing liquidity in long and short position. Ayan. So kahit lumagpas siya, umabot siya ng 111K, pwede pa rin ma-consider na sweep sa number 2, higher time frame sell zone. So tingnan natin ng iba't ibang perspective si BTC. So kung titignan nyo tong chart na to, yung minor entry in micro time frame 1 hour, natapos na. I hope nakapasok ka dyan bago nag-breakout si BTC yan. Waiting for major pump breakout. Ito na yon. Okay, makikita mo yan sa one day na single candle lang yan. Okay, single candle pump. But it doesn't mean na pump siya, dire-diretso na siya pataas kasi kailangan niyang mag-retrace or kunin niya yung liquidity dito. Yan yung number 2. Kunin niya yung mga major liquidity sa all-time high. So, alisin na natin. Then, number 2, yan yung nangyari sa kanya. Okay, nag-react na si market and currently, trading siya dito. When you say trading, nagte-trade siya below. Gumagawa siya ng structure, nagsisideways siya, accumulation, most probably nasa taas to, distribution. So, hingi tayo ng tulong sa mga indicators. Okay? First muna is, alisin natin yung chart ko. Kung makikita nyo tong market na to, maganda yung pagkaka-bullish niya. Yan. Up, down, up, down, up, down, up, tapos sideways. Okay? Sa structure na to, 1, 2, and 3, and 4, most likely, pick na to ng market. Okay? So, I'm expecting na hopefully, bumaba na siya. Ma-break niya to. Itong ilalim na to. Kasi pag na-break niya yan, sunod-sunod yan. Okay? Pwede kasi yung 4 hours or yung 1 day, mag-retrace naman kahit papano. Kasi wala siyang magandang retracement eh. Puro pump, sideways, pump, sideways, pump, sideways, pump, sideways. Okay? Wala siyang magandang retracement. Tingin tayo sa volume. Okay. Kung makikita nyo dito sa volume, malalakas na yung seller dito. Yan yung itsura ng seller. Ito rin. Tapos, buyer. Pero may isa pa akong gustong makita nyo dito. Malakas yung seller, yung volume ng seller, pero makikita mo kung paano siya binabalanse ng buyer. Ayan o. Hindi siya solid red candle. Malaking volume yung pinakita dito ng seller, pero mapapansin mo, umakyat pa rin yung price pataas. Ibig sabihin, inabsorb yung volume dito. Next, may malaking selling pressure ulit dito sa area na to, pero tingnan nyo, ginawa lang doji ng buyer. Binalanse nila at nakaakyat pa rin si price at meron pa rin buyer na naman.
So, most likely, malakas yung buyer sa area na to. And makikita natin sa ibang indicator. So, try natin RSI. Okay? So, sa RSI, sa RSI, nagpapakita siya ng divergence, yan, up, tas medyo pantay dito. Most likely, yung ganyang divergence is downtrending. Okay? And itong reaction na to, aabot yan dito sa 30. Okay? So, up, tapos pa, sideways masyado. So, let's see kung anong gagawin yan. Ang bias itong RSI is bearish. Yung bias ng volume is semi-bullish. Okay? Pwede pa kasi itong tumaas. Tignan natin sa EMA. Adjust ko lang ng 50. Kunin ko si EMA. Okay. So, si SMA, 50. Okay? Simple moving average. Bullish pa rin si SMA. And mapapakita niya sa'yo dito yung parang trendline support niya sa ilalim yan. Respected, 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 respected. And itong SMA na to, pag nilagay niyo yan sa chart nyo, SMA 50, pare-pareho tayong nang nakikita. Pero kung trendline ka, manual mo siyang ite-technical at maglalagay ka ng plotting dito na line or support, makikita mo rin na valid siya. Yan. Support, 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 support. Nire-respect niya. If si market bumaba dito sa SMA natin, okay, ang tawag doon is death cross. Pwede si market mag-reverse pa downtrend kasi strong tong SMA natin. So dahil 50 lang yan, try natin si 100. Ito yung 50 na yan, pag nakababa si price, pwede yung breakdown, para siyang naka-breakdown din sa support, or death cross, pababa pa rin. Since 50 yan, gawin natin 100, which is mas strong na SMA. 100 candles yung basis. Okay, so si SMA, dito pa kailangan bumasag. Okay, mas malayo-layo pa. And syempre, pag nabasag niya yan, mababasag niya nitong area na to, kino-continue niya yung downtrend. Okay, kino-confirm na niya yung downtrend. So, let's see. Alisin ko na to. Back tayo sa chart. So, ngayon, focus tayo dito sa 4 hours. Ang gusto ko makita niyo dito, yung plotting. So, tapos na to. Itong 110K natin, tapos na. Tagal niya na. Okay, so ito yung nakasweep sa all-time high. And ito na yung pinaka-high ng BTC. ATH, all-time high, siya na yung pinakamataas. And kung si market, willing pa rin tumaas, babasagin niya lang tong all-time high. Pero pag ito hindi na binalikan ng market, most likely, downtrending na si market. Okay? All-time high. Then, kunin natin tong low. Okay? Gagawin ko na tong zone. Kunin ko to. Yan, maganda. Buyer zone yan kasi maraming buyer dyan. Let's highlight. Okay, so dito na lang tayo mag-focus. Yan, 4 hours. Nakikita nyo tong movement na to. Ito, tumatapik sa buyer, 1, 2, and 3. Yan, yung area na yan. If si market
ma-reach niya ulit yung area na yan, do not look for long. Kasi bubutasin niya yung ganyan. Okay? Magkakaroon dyan ng momentum breakdown pababa. Kung gusto mo mag-long, kailangan sa ilalim ka hahanap nitong color green. Okay? Sa ilalim ka hahanap. Dun ka po position. Pero baka hindi niya to gawin this week, pero makikita natin. Dito lang tayo magte-trade sa area na to. Okay, dyan. Ganito yung pwede mangyari dito for future reference. Pagka-dump niya, pwede siya pasukan ng buyer pataas ulit. Okay? Kaya hindi ka dyan pwede pumasok ng long position. Liquidity mo yan, tapos dito ka papasok sa ilalim. If hindi siya nakabalik sa taas, we will see another dump sa area na to. O konting react lang siya dyan, konting react pataas, tapos dump ulit. Okay? Expect nyo yan. At least nasabi ko na sa inyo bago pa mangyari for future reference. Then dito tayo mag-focus sa loob. So sa reaction na to, lalagay ko lang yung trend line ko dito. Yung basis to. Okay. Sa reaction na to, bearish ako kay market. Okay? And pwede niyang ma-reach tong low na to. Pero kung maglo-long ka, dito tayo sa ilalim hanap. So makikita niyo may order block, meron mga liquidity dito sa ilalim, and kung nasa community ka, may sinabi ako doon na 6 strategy na pwede mong i-apply. Actually, pwede mo tong applyan ng uh, BSL and SSL. Okay, so yan yung buy side, the take, sell side, waiting for liquidity taken, tapos magkaroon siya ng dealing range low, tsaka dealing range high. Medyo advanced na yon. So, napasok ko to ng polarity. Ito yung polarity dito sa area na to. Okay, so makikita mo yung linis ng top dyan or kahit dito lang sa low, makikita mo yung top ng market. Papakita ko sa inyo later pag nag-signal na tayo. So yan, I'm expecting si market bumaba dito sa low at yan yung target natin. Then kung mag-short tayo, pwede natin to kunin. Okay? Kasi nagpo-form siya ng liquidity sa area na to. Okay? So, number 1 muna tayo. Number 1, gusto kong makita niyo dito is yung protected high natin. And temporary bearish muna tayo. Itong high, hanggat hindi nalalagpasan, temporary bearish tayo. Okay? Temporary bearish kasi ang pinaka-bearish natin pag lumagpas na si market dito sa ilalim or dito. So, temporary bearish pa lang tayo. Yan, papabayan. And by the way, kahit lumagpas si market ng panibagong all-time high, bearish pa rin kasi pwede niyang isip yan na ganun. Okay, so temporary bearish tayo dyan. Number 2, dito yan sa area na yan. Okay? Wait for liquidity. Flash short and keep. Yan, liquidity dyan sa taas, pwede dito. Tapos pag nag-react siya dyan, pwedeng liquidity sa taas. And number 3, pag si market bumaba na dito, if market drops below 102K,
103K. Great job. Okay, so yan yung basis mo. Maraming buyer dito sa ilalim ha. So hindi basta-basta mangyayari yan. Kailangan malakas yung selling pressure. And yun yung nakita natin sa chart, sa pattern, sa indicator, sa volume, and sa pinapakita ng market. So dito, hindi ka may iwan dyan kahit bumabagsak na sa 4 hours yan. Papasok tayo sa 15 minutes. So this is our analysis for this week. Sorry, medyo late. And lipat tayo sa ibang chart for our signal. Okay? So doon tayo sa OKX. Okay. So kung makikita mo to, 15 minutes. 1 hour pala. Kung nasa community ka, inilapag ko tong signal na to. Hindi signal. Ano lang siya? 6 strategies na binigay ko. Papakita ko sa inyo. So, ito yung 1, channeling. May 26 to. And may explanation dyan. Diyan ka pwede pumasok. Number 2, trendline zones. Yan yung pwede nyo gawin kay BTC. Number 3, DSL and SSL. Meron ako sa YouTube niyan. Aralin nyo na lang. Number 4, order blocks. Basic. Number 5, liquidity. Second sa favorite ko. And number 6, polarity. Lahat ng menti ko alam na ito yung pinaka-favorite ko. Yan na, no explanation needed. Yan yung chart na yon. So 1R, OKX, kinuha ko tong low na to sa body close ng red and body open ng green polarity. Tapos yan, kita nyo yung tapik. Ito siya ngayon. Okay, so yan yon. Polarity. Kita nyo yung first top, 50%. Tapos, second top, 100%. So, maganda yung reaction niya. Dito ako nakakakuha ng perfect entry. Kita nyo yung top. Simple lang, di ba? Walang complicated analysis. Kinuha ko lang yung low dito. Okay? Kasi yun yung basis. So, pwede pa yung ma-improve pero mas advanced na yon. So, kaya ina-expect ko na si market magda-downtrend dito sa low. Okay. Ngayon, since target natin yung 100%, hahanap at nandito si high, nandito si price, within this area, hahanap ako ng retracement para nakapasok tayo. Ina-expect ko yung retracement pero hindi ako sure na may magre-retrace yung market. Hinahanapan ko lang siya. Kasi pag dyan ako pumasok, magiging delikado yung position natin. Nandito yung SL, tapos nandito yung TP. So, pangit, di ba? So, hanap tayo ng retracement. By the way, trade at your own risk pag sinunod nyo to. Ako, ita-trade ko to, win or lose, para matuto rin ako. Tapos, kung gusto nyo i-improve or i-refine or kung gusto nyo i-apply yung strategy nyo or maging bias nyo lang tong signal ko, okay lang. Okay? Kung gusto nyo i-move yung SL nyo, mag-trail stop kayo, wag kayo mag-SL. Trade at your own risk. Okay? Be responsible sa sarili nyong trade. So, magbibigay ako ng dalawang signal dito. Papasukin ko to sa lower time frame. Okay? So, ganito ako mag-analysis. Yung bias ko na 1 hour na downtrend siya, kukunin ko na yon. At itong basis ko na to, I would expect na may momentum dump dito si BTC. Pero hindi siya ganun kalakas kasi 15 minutes to. Okay? And ito yung last high ko. Pwedeng ito yung second high. Tinitignan ko dito kung meron pa siyang pwedeng pasukan. Area na to. Let's try OTE.
So, dito ako papasok. Dito. Short. $3.57 RR. So, yan yan ha. Yan yung entry. 109,618.3. Pause mo na lang. Then, yan yung SL. Sa high lang nito. 110,475.0. Then yung TP mo, 106,528.5. Okay. Hopefully, mag-retrace siya. Next. Pasok tayo sa 5 minutes. Pasok ka dito sa liquidity pagka-take. SL dyan. Targetin mo yung height. 3.36. So, ito 1 hour to na topic niya. And I'm expecting na pag bumalik si market dyan sa order block na yan, is mag-react siya. Actually, hindi na order block yan. Mitigated na kasi. Sabihin na lang natin na demand or support. Mag-react siya ng konti. Then, kahit hanggang doon. Okay? Pag ito kasi ginawa niya, yung pump dito, mag-iiwan siya dyan ng supply and most likely, babalikan niya ng market. Kaya doon ko siya tinarget. So, hold on. Teka lang. Itong price na to, pag nandito na siya, this is your TP1. Para lang to sa may mga TP1 or TP2. Ako kasi hindi ako gumagamit nito eh. Ano ko, kung ano yung setup ko yun. I think that's it. This is liquidity. Yan yung nakakaba dito sa signal, sa analysis ko. Minsan naiiwan kasi talaga to eh. Pero pag natapik naman siya, solid na solid yung RR, katulad niyan. So, ilimit nyo na lang to and wait for the analysis to materialize. So, ito yung sa talong. 107,469.3, pause nyo na lang.
107,086.8 yung SL. Yung TP, 108,7560. Okay? So, that's it. Screenshot ko na to for reference. 1 hour. So, thank you for watching. If may question kayo, if may recommendation pa kayo or anything to improve in this video, please message, subscribe, and leave a like and comment. Yun lang. Thank you ulit and bye-bye.